Magandang araw. Junto Nakatani at Janriel Casimero isinusulong sa Japan. Magandang test daw para kay Nakatani sa alas. Isang buwan nang nakalipas mula nang muling magsimulang mag-ensayo ang dating 3 Division World Champion na si Junto Nakatani matapos sumailalim sa operasyon dahil sa nabasag na orbital bone mula sa marahas nilang bakbakan ng Japanese monster na sina Oya Inoue. Handa na muli ang Japanese fighter na bumalik sa lona. Kasabay ng kanyang pagbabalik ensayo, mainit ngayong pinag-uusapan sa Japan media ang posibleng pagsagupa niya sa pambato ng Pilipinas na si Janriel Quadralas Casimero, isang sabong na itinuturing ng marami bilang pinakamagandang pagsubok para sa Japanese star na si Junto Nakatani. Subok na kakayahan ni Casimero, bakit mainit ang tambalan ni Nakatani at Casimero? Ayon sa ilang Japanese sports journalist, si Casimero ang perpektong kalaban upang subukin ng tibay, reflexes at tunay na estado ni Nakatani sa kanyang comeback fight. Sa kabila ng napakaraming contender sa Super Bantamweight Division, bukod tanging ang Pinoy boxer lamang ang nakikita nilang may kalidad at estilo na tatapat sa level ni Nakatani bilang isang pound for pound fighter. May malaking respeto ang Japanese media kay Casimero. Sa katunayan, itinuturing din nila itong pound for pound level dahil sa matinding lakas nito. Lalo na nang mabilis nitong patumbayin si Luis Nery, ang Mexicanong minsay kinatakutan at naghari sa Japan. Ranggo at daan tungo sa eliminator match. Malinaw rin ang banta sa mga opisyal na ranggo ng mga pandaigdigang boxing bodies, dahilan para maging mas madali ang pagkasa sa bakbakan. WBO rankings, si Nakatani ay kasalukuyang nakapwesto sa number 2 habang si Casimero ay nasa number 4. IBF rankings, nakatala si Nakatani sa number 5. Samantalang hawak naman ni Casimero ang number 10 spot. Dahil sa magandang posisyon ng dalawa sa WBO at IBF, malaki ang posibilidad na ipag-utos ang alinman sa dalawang sangay ang isang title eliminator match upang matukoy ang susunod na opisyal na hahamon sa kampyonato. Daan tungo sa pangarap na laban kay Inoue. Sa ngayon, parehong libre ang schedule ng dalawang kampiyon. Si Nakatani ay nag-aanda para sa kanyang pagbabalik ngayong Disyembre, habang si Casimero naman ay wala pang opisyal na nakatakdang kalaban. Dahil parehas silang may malaking pangalan at matinding sumusuporta sa Japan, walang duda na isa itong certified mega fight. Hindi rin nagpapatumpik-tumpik ang kampo ni Casimero. Hayagan nilang ipinahayag ang kagustuhang makasagupa si Nakatani dahil naniniwala silang ang pagtalo sa Japanese fighter ang pinakamabilis na susi upang makuha ang pangarap nilang mega fight laban kay Naoya Inoue sa hinaharap. Samantala, ang laban sa pagiging GOAT, Manny Pacquiao binira ang self-proclaimed title ni Floyd Mayweather. Nagsalita na ang pambansang kamao na si Manny Pacquiao kaugnay ng walang katapusang debate kung sino nga ba ang tunay na greatest of all time GOAT sa larangan ng boxing. At may direktang mensahe siya para kay Floyd Mayweather Jr. Binigyang din ni Pacquiao ng pagkakaroon ng malinis na undefeated record ay hindi sapat na batayan para ideklara ang sarili bilang pinakadakilang boksingero sa kasaysayan. Self-proclaimed GOAT, maraming undefeated. Inihayag ni Pacquiao na marami ng boksingero ang nagretiro ng walang talo, kaya hindi ito bukod tanging karangalan na may pagmamayabang lamang ni Mayweather. Walang unikong record, anya hindi mailatag ni Mayweather kung saang bahagi ng kasaysayan siya naging nag-iisang nakagawa ng isang natatanging milagro sa ring. Mga record na kay Pacquiao lamang. Ipinaalala ng pambansang kamao ang dalawang makasaysayang record na hanggang ngayon ay siya lamang nakakagawa sa buong mundo. Ito nga ang nag-iisang 8 Division World Champion. Si Pacquiao ang tanging boksingero sa kasaysayan na nanalo ng kampyonato sa 8 magkakaibang weight division. 4-decade champion. Ang nag-iisang fighter na nakahawak ng world title sa loob ng 4 na magkakaiwalay na dekada, 1990s, 2000s, 2010s at 2020s. Sa kabila ng mga makasaysayang tagumpay na ito, nananatiling mababa ang loob ng pambansang kamao. Anya, hindi niya kailangan buhatin ang sariling bangko, raising my own chair, at mas pinipili niyang ipaubaya sa mga tagahanga at taga-subaybay ng boxing ang pinal na paghatol kung sino ang tunay na dakila.